Pedro, isang disciple ni Jesus. At si Peter, di ba, yung pinakatiwalaan niya. Kaya nga si Peter, yung first hope natin. Siya yung sumunod kay Jesus. Amen? Binigay ni Jesus ang totoong ibig sabihin ng pagmamahal. At yun ay ang pagmamahal sa kanyang simbahan. At yun ang pagmamahal sa kanyang mga anak, sa atin, sa lahat ng naniniwala kay Jesus. Jesus telling Peter to feed my lambs, to tend my sheep, and to feed my sheep is a way of giving the responsibility to Peter to take care of his people. May responsibility si Peter to nurture the believers, to guide the believers. And hindi lang po yan kay Peter tinanong, di ba? At tinuturo sa atin, yung mga nababasa natin sa Bible is the living word of God. Amen? Importante po yun. The Bible is the living word of God. And kung mababasa natin na kay Peter yan tinatanong, it is also a question for us, for all of us. Amen? Amen. Kasi tayo din ay tagasunod ni Kristo. Amen? Tagasunod ba tayo ni Kristo lahat? Amen. Amen. Ayan. So, tanong din yan sa atin. I-internalize din natin dapat yung tanong na yan. Amen? So, mamaya po, pag-aralan natin. Next po, sis. So, ano yung reflection dun sa Bible reference natin na yun? Na yung tatlong tanong kay Peter. Restoration, number 1, restoration and forgiveness. Nino, nalala niyo ba? Ilang beses na dinenay ni Peter si Jesus? 3 beses din. Amen? Dinenay niya kasi natakot siya. Amen? So Jesus asking Peter 3 times is his way of restoring Peter. Kasi sirang-sira si Peter dun eh. Dinenay niya si Jesus 3 beses. So the question ni Jesus sa kanya 3 times is to restore him. Para mabawi, ma-redeem niya yung sarili niya. Pumasa naman siya kasi lahat naman ang sagot niya, yes, Lord, I love you. Amen? So, brothers and sisters, ano yung application dito sa atin? Si Jesus ay patient. Hihintayin niya tayo. And is always giving us second chances. Lagi tayong, nandyan palagi yung pagpapatawad ni Jesus. Amen? Ang pagpapatawad sa atin, kahit ano man ka tayo kasama, Jesus is always ready to forgive us. God is always ready to give us the grace of forgiveness. And, hindi niya tayo tatantanan. Hindi niya tayo tatantanan hanggang hindi tayo bumalik sa Kanya. Because He wants us to be with Him forever. Amen? So yun po yung restoration. So tayo din, always, God gives us second chances. Even third, even fourth, even fifth chances. Siguro kahit 100 chances. God will always give us those chances. Amen? Ano pa? Yung nabasa natin na verses na yon, it speaks of different types of love. Si Jesus, yung love na tinutukoy niya doon is agape, meaning unconditional love. Which is Jesus, yung Panginoon na yung Diyos lang talaga yung pwede nang magbigay sa atin. Kasi tayo may condition na kaakiplado. Amen? Mahal kita ako sa Valentine's, i-date mo ako doon sa mahal na restaurant. Or kung bibigyan mo ako ng gift, mahal na mahal kita. Amen? By the way, ang mahal na ng bulaklak. Ang mahal na ngayon pa lang.
Kasi katabing bahay pa namin yung himlayan. So pag may kailangan bulaklak, doon talaga kami bumibili. May suki na ako doon. Kasi walang bulaklak doon. Ayun. So yun po. Yun. Tsaka si Peter naman, yung tinutukoy niyang pagmamahal, or yung pagkaintindi niyang pagmamahal na tinatanong sa kanya, is called phileo. Yan ibig sabihin, brotherly love. Kasi yung pagmamahal natin sa ating kapwa, sa ating kapatid. Amen? So makikita mo dito yung iba-ibang types of love. Nakadepende yon kung sino yung nagbibigay ng pagmamahal at nakadepende din yun kung sino yung binibigyan natin ng pagmamahal. Amen? Kasi meron pa din pagmamahal na dapat tinatawag na tough love. Kasi kailangan di ba, yung brasuhan, pagmamahal din yun. Yung anak mo, di ba, kung may bisyo, hindi mo pwedeng daanin lang yun sa, okay lang anak, sige, bukas huwag mo na gawin yan ha. Kung malala na, kailangan mo talaga brasuhin. Yung tinatawag na tough love. Pero dapat brasuhan na may pagmamahal. Amen? Na maparealize mo sa taong yun, ay ginagawa mo yun dahil gusto mo lang siya pumayos. Dahil mahal mo siya at ayaw mo siya mapunta sa kamalian. Amen? Ano pa? A call to action. Sabi ko nga kanina, 3 beses, may kadugtong, feed my lamb, tend my sheep, feed my sheep. May kadugtong kasi ang pagmamahal ay hindi lang po sa I do. Ay hindi lang po sa yes, Lord. Kailangan may gagawin. Amen? Walang silbi kung lagi natin sabihin, Lord, mahal kita. Kahit minuto mo pa sabihin yun na, Lord, mahal kita, pero wala ka namang ginagawa. Gutom yung kapitbahay mo, hindi mo naman naabutan doon ng kahit 1 kilo bigas lang. Amen? Na kaya mo naman bigyan. Love is action. Di ba? Kaya nga, yung love is a verb. Hindi siya noun. Kasi, dapat action word yun. May gagawin ka. May ginagawa ka. Kahit pa hindi mo sasabihin na I love you, kung may ginagawa ka, mararamdaman yun. Amen? Pero naalala, kanina nabasa ko lang sa feed ko. Kilala niyo si Robin Padilla? Sino nga siya? Ano nga siya ngayon? Binoto niyo ba yun? Meron ba nagboto kay Robin Padilla? Bigyan ko prize. Excuse me lang, pero ang bobo talaga, di ba? Sabi niya, ayaw na pumayag na i-impeach si Sarah. Wala na tayong, pwedeng mali yun, pwedeng hindi na i-impeach. Pero, ang pagkabobo lang niya doon is, ano yung reason niya bakit ayaw niya i-impeach si Sarah? Kasi, hindi naman daw kailangan malaman kung saan napunta yung confidential funds. Kasi, yung confidential funds daw, parang pagmamahal lang yun. Hindi mo kailangan malaman, mararamdaman mo lang. Di ba ang bobo? Amen? Pero tayo pag nagmahal, hindi pwedeng, tama din naman yun. Kung tanggalin mo lang dun yung analogy niya, tama naman yun. Ang pagmamahal, mas importante yung nararamdaman. Or, nararamdaman, ibig sabihin, may ginagawa ka para sa mahal mo. Kesa sa sinasabi, lip service, wala ka namang ginagawa. Amen? Sorry, Lord. Love requires commitment. Hindi pwedeng saya lang. Love requires commitment. It requires service. It requires sacrifice. And it requires our time, our resources. Kasi mag-share tayo. Amen? It requires basically everything that we have to give love.
And kung hindi tayo committed to love, walang mangyayari. Wala tayong magagawa. If the commitment is not there, wala tayong magagawa. Amen? Sabi nga, di ba, yung pag-aasawa, it's not, hindi po siya feelings. Kasi dadating at dadating yung araw na hindi mo feel magmahal. Di ba? Yung asawa mo, dadating at dadating yung araw, may oras na may pagkakataon na hindi mo feel na mahalin siya. Pero hindi ibig sabihin, aalis ka na sa